Now open your Bibles in the book of Acts. Acts chapter 16, let's read beginning from verse 1. Now, we'll read from verse 6 up to verse 12 only. Acts 16, 6 to 12. Let us read this alternately. Now when they had gone through Phrygia and region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. 7. So passing by Mysia, they came down to Troas. Verse 9. Now after he had seen the vision, immediately we sought to go to Macedonia, concluding that the Lord had called us to preach the gospel to them. 11. And from there to Philippi, which is the foremost city of that part of Macedonia, a colony. And we were staying in that city for some days. May the Lord add His blessings upon reading of His words. You may now take your seats, please. The title of the message that I would like to share with you is the last sermon in the series Quotable Quotes that you will never find in your Bible. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan sa ngayon is when God closes a door, He opens another. Narinig niyo na ba ang kasabihang iyan? Na kapag ang Diyos ay nagsara ng pintuan, magbubukas siya ng panibago. I don't know if you had ever heard that quote, but it seems doors of opportunity open and close before us in life. Is it God opening and closing these doors? For many years, I have heard different Christians saying when God closes a door, He opens another. Lalo na pag may kinalaman sa pagpapala o sa oportunidad, di ba? Pag na-miss mo yung opportunity, ang encouragement sa iyo ng kapwa mo Kristiyano, okay lang yan. Pag sinara ng Panginoon ng pintuan, magbubukas siya ng iba. However, okay, listen, it is not found in your Bible. Pakisabi sa katabi, wala sa Bible yan. Okay, kaya huwag ka nagkoko-quote ha. Ang sabi ng Bible, when God closes a door, ala. Okay? Pakiulit mo sa katabi mo ulit, wala yan sa Bible. Okay? However, of all the quotes or phrases we examined in this series, this statement is closer to the truth. Ito pong quote na ito ay mayroong pinakamalapit na katotohanan pagdating sa salita ng Diyos. I haven't found the original source of this saying, pero ito po ay nagmula kay Alexander Graham Bell. Kilala niyo ba siya? Siya ang inventor ng telephone. When he said, when one door closes, another opens. But we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one which has opened for us. The best example of an open and closed door is no other than the life of the Apostle Paul in Acts chapter 16, verse 6 to 12. Remember, Paul and other people is launching out on their second missionary journey from Antioch. And along the way, sa kanilang pangangaral ng salita ng Diyos, it seems that some closed doors and then an open door had been experienced by these missionaries. Now, God called Paul to take the gospel to the Gentiles, and he was literally obeying God and following the will of the Lord. As he was traveling, he decided to try to go to northeast into Asia Minor. But the Holy Spirit said, no. God shut the door. Then he traveled on and tried to Bithynia, toward Russia. But then the Lord said, no. Again, the Lord shut the door for him. Now, it must have been a puzzling and frustrating time for the Apostle Paul. He was on a mission, and for God, and the doors kept shutting in his face. But listen, when he came to Troas, God opened the door for him to go to Macedonia, na ang tawag po ngayon ay modern-day Greece. Kaya ang Word of God is mighty in the area of Europe is because Paul heeded the call of God to go to Macedonia.
a man had appeared in his vision and called him, Paul, help us here. And with that call, Paul went to Macedonia and preached the gospel. This afternoon, we are going to consider open and closed doors. And we are going to learn 4 things about finding and following the will of God in your life. Maaring sa hapon na ito, ikaw ay dapat magdesisyon. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ano ba ang dapat kong gawin? Maaring sa negosyo mo, you're really thinking, o ikaw ba ay nililid ba ng Panginoon na umalis? Pumunta ng ibang bansa or what? Ikaw ba ay magdidesisyon ngayon kung magtatrabaho ka na lang ba dito sa Pilipinas o pupunta ka ng ibang bansa? Now, these guidelines will help us to understand the Lord's will and direction upon our life. Number 1, God will guide you if you will trust Him. Amen? Alam mo kapatid, pangungunahan ka ng Panginoon. Gagabayan ka ng Diyos kung ikaw ay magtitiwala sa Kanya. Remember that you are not just placed on this earth to stumble around in the dark trying to find out what you should do. The God of the universe is interested in you. Amen? Pakisabi nga sa katabi mo, interesado sa'yo si Lord. Para ka naman lang ka-interest na magsabi. Ano nangyari sa'yo? Pakisabi mo ulit sa katabi mo, interesado sa'yo si Lord. And I want you to understand that He has a plan for you. God has a pathway for your life. Merong nais gawin ang Diyos sa iyong buhay. At may plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. But the Bible tells us that trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your paths or ways. God wants to guide you. Pakisabi nga sa katabi mo, God wants to guide you. Kaya lang, alam niyo, sa panahon natin ngayon, napakaraming confusing things. No? Kaya hirap na hirap tayo magdesisyon kung ano bang kalooban ng Panginoon. Dahil ang dami-dami nating tinig na naririnig sa ating mga buhay. We are having a hard time finding God's will in our life. As you seek to follow God, it will be helpful to understand these principles. Una, don't ask the wrong question. Ano ba ang wrong question? What is God's will for my life? Pakisabi mo nga sa katabi mo, mali pala yun. Madalas, di ba ang prayer natin, Lord, anong kalooban mo sa akin? What's your will for my life? Madalas pa nga, di ba, pag mga usaping kabataan, ang usaping God's will ay usaping ano? Pag-ibig. Pag God's will, pag-ibig. Ba? Anong pagkain? Walang ganun. Pagkain. Pag-ibig. Pag-ibig. Sino bang magiging boyfriend ko? Sino bang magiging girlfriend ko? Yan ang mga topic pag God's will Magkakatuluyan ba kami? Magkakaaiduhan ba kami? Or what? Madalas yan ang laging tanong. Pero mali po ang tanong na yan na sinasabi natin palagi, what is God's will for my life? Now, you may be surprised and wonder, what's wrong with that question? But here's the right question. Ito daw po yung tama. What is God's will? Period. Okay? Hindi daw what is God's will for my life. Ang tanongin mo, Lord, ano ba ang kalooban mo? Ano ba ang difference? The first question, focus is on me. Makasarili. Ano ba ang plano mo sa akin? Akin. Yung palang panalangin yung palang tanong ay selfish na. Bakit? It promotes our own agendas. It promotes what we want to have and what we want to accomplish. Now, the second question. The focus is on God and what He is already doing in this world. Anong sabi ni Henry Blackaby? And I want you to understand this. Sabi niya, in his book, Experiencing God, he points out that God is already active in this world. May ginagawa na si Lord. Ano daw po ang dapat natin gawin bilang Kristiyano? Our job is to find out what God is doing and to join Him in His work.
E di sumali ka sa gawain ng Panginoon. Sumali ka sa interes ng Diyos. Gumawa ka sa mga bagay na nais gawin o accomplish ng Panginoon sa mundong ibabaw. Si Lord aktibo na. Ang tanong, aktibo ka ba? Si Lord, meron na siyang kaloobang ginagawa. Ikaw at ako, are we participating in the will of God? Now, I remember one time, Pastor Dave made mention, sabi ni Pastor Dave, na bago ang kanyang prayer, nung one time, sabi niya sa Panginoon, ano ba ang kalooban mo sa akin? At sa church namin. Now, the Lord dealt with him and spoke to him and said, hey, David, the question is not what's your will upon my life or your life. The question is, what is my will? Ano mo, pinakita sa kanya ng Panginoon that God's will is to save souls, to do evangelism, to plant churches in different parts of the world. And lalo na dito po sa Pilipinas. Kaya nga tayo nagkaroon ng gospel bus. Yung gospel bus natin, nagsasakay tayo ng libre, namimigay pa tayo ng merienda. May pa-cupcake ka na, may pa-juice ka pa, may preachingan pa sa loob. Wala kang no choice. Habang nakasakay ka doon, may nagpipray, tangkapin mo ang Panginoon, libreng sakay yun. And then we go to different provinces in Luzon. We preach the gospel. We spend money. Alam niyo po ba, sa bawat alis ng gospel bus, sa loob lang ng isang linggong gastusan, we are spending more than 50,000 pesos. Okay? To do the Great Commission, to do the preaching of God's Word. Ang tanong ni Pastor Dave, Lord, anong kalooban mo sa akin? God showed to him na ano ba yung kalooban ko? Ano na ba yung ginagawa ko? What Pastor Dave did? He joined in the works of God. We support missionaries. We plant churches. We already have church in Cambodia. Okay? We are praying to open up a church in Vietnam, kahit na underground. Alam mo, sa Vietnam, ang gawain dun, beer house ang labas. Church ang loob. Yun naman, kanta sa labas, Tom Jones, it's not unusual to be loved by anyone. Pero ang loob, praise and worship. No? Soundproof ang church doon. Bawal pa rin po kasi. We're planning to do that. So anong ginawa ng Panginoon sa buhay ng ating pastor? When he in tune and inlined himself sa will ng Panginoon, God had opened so many doors for him. Alam niyo po ba ang ating pastor, sa loob na 1 buwan, 2 linggong wala sa Pilipinas? He's preaching in different parts of the world. God enabled him to have networks with big-time pastors, with great missionaries, with big churches. Why? When he participated in the works and will of God, mas malaking pintuan ang binuksan sa kanya ng Panginoon. Now listen, sa buhay mo at sa buhay ko, pag nakisangkot ka, uso ngayon ang sangkutan eh. Pag nakisangkot ka sa gawain ng Panginoon at ginawa mo ang agenda ng Diyos, alam mo, higit pa sa gagawin ng Panginoon, yung pangarap mo sa buhay mo. Kung ikaw ay gumagawa ng mga bagay para sa kapurihan ng Panginoon, you're doing your best to advance the kingdom of God, God would open doors of opportunity for you na higit pa sa panalangin mo at inasahan mo sa iyong buhay. Hallelujah! So ang tamang tanong, what is God's will? Okay? It's God's will for you to share the love of God in your family. Amen? It's God's will for you to share the love of Christ in your job, in your work. It's God's will for you to share the love of God in your business. Sa lahat at sa anumang lugar na naroon ka, kalooban ng Panginoon na makisangkot ka sa Kanyang gawain. Pangalawa, God often reveals His will in segments. Pag sinabing in segments, paunti-unti. Na? When God first called Paul to take the good news to the Gentiles, He did tell Paul all the details. Nung sinabi ba ng Panginoon kay Pablo, Pablo, mangaral ka ng banal na salita sa mga hintil, eto ang sasakyan mo, ha?
Ito ang pupuntahan mo, ha? Ito, masishipwreck ka dito, ha? Ito ang magliligtas sa'yo. Sa lugar na to, pagbababatuhin ka. Dito, gugulpihin ka. Dito, makukulong ka. Pero pagkanta ninyo, lilindol. Makakalaya ka. Tsaka nga pala, Pablo, iiwanan ka ng ibang misyonero. Dinitalye ba ng Panginoon? Hindi. Ano lang ang sabi ng Panginoon kay Pablo? Go and preach the gospel. Period. Anong ginawa ni Pablo? He just went to preach the word of God. He just simply obeyed. After ng kanyang paglakad ng pagsunod sa Panginoon, little by little, segment by segment, ni-reveal sa kanya ng Panginoon ang kanyang mga dapat gawin. Even in the Old Testament, hindi naman isang bagsak na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Nung sinabi niya, Abraham, umalis ka dyan sa bayan mo. Dadali kita sa lupang pangako, ang pangalan ay Kanaan. Dadaan ka nga pala ng Egyptyo, ha? I-deny mo na hindi mo asawa si Sarah. Hindi! Anong ginawa? He just went out of yung kanyang sinilangang bayan, sumunod sa Panginoon at dinreveal ng Panginoon unti-unti ang kanyang kalooban. Alam nyo, marami sa ating mga Kristiyano, napaka maiinipin. Gusto natin pag nag-pray tayo, Lord, let your will be done. Reveal it to me. Gusto natin detalyado. Gusto natin magmula pagkasilang. Saan ako mag-aaral? Sa public school ba? Private school? Sa international school ba? Or what? Matatapos ba ako ng college? Anong kurso ang kukunin ko? Ilang taong ko kukunin? Babagsak kaya ako? Pagkatapos ko ng college, sino kayang mapapangasawa ko? O mag-aasawa ba ako? Ilan ang magiging anak ko? Magkakaanak ba? Ilang taon ako mabubuhay? Kailan ako mamamatay? Alam mo, ang ganda sana, no? Ang ganda sana kung gano'n si Lord. Pansin mo? No? Ang ganda sana kung detalyado lahat. Kaya lang, hindi gano'n kumilos ang Panginoon. Tandaan mo, ang Panginoon mas interesado siya sa journey ng buhay natin. Because as we take a journey with Him, doon unti-unting nire-reveal ng Panginoon ang kanyang kalooban sa ating pong mga buhay. Ang tawag ko po dyan ay progressive revelation. As you come and follow the will of God, unti-unting binubuksan sa iyo ng Panginoon ang kanyang kalooban sa iyong buhay. Now, like what I told you, the first time I went into the ministry, I came into the ministry, ang alam ko lang, magpapastor ako. So, pastor. Habang nagtatrabaho ako, nagpapastor. Habang nagpapastor ka, part-time, you know? Part-time na pastor. Then, suddenly, the Lord revealed to me na hindi ka pang part-time, pang full-time ka. And then, little by little, hindi ko naman po tinanggap kagad na kinausap ako ni Lord, nagpakita siya sa akin na, June, eto ka. Isara mo ang mga mata mo. Yan ang buhay mo. No. It's a progressive thing. As you obey God, ang Panginoon mismo ang magre-reveal sa iyo ng mga hahakbangin mo. Amen? Kaya pakisabi mo sa katabi mo, huwag mainipin. Huh? Pangalawa, the second thing that we are going to look at when it comes to seeing and understanding God's will, don't be disappointed by closed doors. Huwag kang nalulungkot pagka may mga opportunity nakasara, ha? As Paul followed God, he encountered a closed door into Asia Minor. Then when he tried to head north toward the Black Sea, God shut the door again. Hindi naman sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, pero walang ibang nangyari kundi puro closed doors. Now listen, sometimes a child of God can become frustrated because it seems as if doors of service and opportunity are constantly being closed. When you look at the Bible, makinig, references to open and closed doors, you will find that there are 6 or 7 times it speaks of God opening a door of opportunity.
Mas maraming verse sa Bible na nagsasabing si Lord ang nagbubukas ng pintuan ng oportunidad. Only one in the Bible or verse in the Bible that in fair God closes doors. Okay? Isang beses lang nagsara ng pinto si Lord. Pero mas madalas, if you're reading your Bible, it is God who opens doors of blessing and of opportunity for His people. So, sino ang nagsasara? Siyempre, numero uno na dyan, ang Diablo. Si Taning. Alam mo ba na ayaw ni Taning na ikaw ay pinagpapala ng Panginoon? Ayaw ng Diablo na ang buhay mo ay nakakaranas ng pabor mula sa Panginoon. The devil will try to hinder everything that you will be receiving from the Lord. Kaya di ba may mga pagkakataon, akala mo, sayong-sayo na. Excited ka. Woohoo! This is my time to shine. Marakamit ko na ang aking pangarap. Huh? Bigla-biglang, nawala. You know, the devil will try to stop you. Sino pa ang nagsasara ng pintuan? Tayo. Di ba minsan may ino-open opportunity sa iyong Panginoon, anong ginagawa mo sa sarili mo? Hindi ko kaya yan. Hindi para sa akin yan, sa kanila. Huh? So ano nangyari? Lumilipas yung oportunidad. Sayang. Huh? Ano pa? Ang ibang tao. Minsan ginagamit ng kaaway ibang tao para yung mga oportunidad ay maisara sa atin. Okay? Now listen to this. Lagi mong tatandaan ito, mga kapatid, ha? And I want you to really think when it comes to this matter. Tandaan mo ito, ha? Hindi porke may obstacles, hindi na kalooban ng Panginoon. Okay? Make sure na yung oportunidad na yon, si Lord talaga nagsara. Pero kung ikaw, tiyak ka na yun ang pinapupuntahan sa'yo ng Panginoon at may obstacles, magpatuloy ka. Bakit? Dahil sa kabila ng lahat ng obstacles na kinakaharap mo sa pagpunta mo sa kalooban ng Panginoon, ang Diyos din ang magsusupply ng sapat na lakas sa iyo upang mapagtagumpayan mo ang lahat ng obstacles na yan at maganap ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Just make sure na ito ay hinaharang ng kaaway. Just make sure that it is God who closed that particular door. Be certain. Okay? Ituloy mo lang kapag alam mong eto ang kalooban ng Panginoon sa akin, talagang dinilito sa akin ng Panginoon, then go and do the will of God in your life. Sabi ni Henry Blackaby, and I like this, when you begin to follow God and circumstances seem to close doors of opportunity, go back to the Lord and clarify what God said. He most often is not calling you to a task, but to a relationship. Through that relationship, He's going to do something through your life. Anong sabi ni Henry Blackaby sa librong iyan? Alam mo, kapag ka medyo malabo ang direksyon mo, bumalik ka kay Lord. Tanungin mo si Lord, Lord, ano ba yung gusto mo talagang gawin o mangyari sa buhay ko? Okay? And then after asking Him, tandaan mo, si Lord, hindi siya masyadong interesado sa gagawin mo para sa Kanya. Ang dinidevelop ni Lord sa mga buhay natin ay ang ating relationship sa Kanya. Kung paanong tumatatag ang tiwala natin sa Panginoon sa pagsunod natin sa Kanyang kalooban. Now, I made mention to you before, I used to work with the Supreme Court. You know, working at the Supreme Court at a very young age is one of the magandang mga trabaho noon. And there's a great possibility and potential in being involved in the judiciary. Pwede kang mag-abogado, pwede kang mag-judge, no? Later on, marami. When God had called me to become a pastor, I asked Him, Lord, ano bang pagpapastor ko? Full-time ba? Part-time? Tuwing linggo lang ba? Tuwing Sabado lang ba? Or what? I began to ask Him, but God just told me, develop your relationship with me. Alam mo kapatid, when I entered into the ministry, hindi po madali. Ngayon nga po, masasarap na ang buhay ng mga pastor. Nung ako po'y nagpastor, ngayon, alam niyo, mayroon pong nag-apply sa Word of Hope. Ma-segue lang ng konti.
May nag-apply sa Word of Hope, pasado sana. Maganda ang mga requirement. May master's degree. Kaya lang, nung kalaon-laon, pagkatapos ng interview, ang tanong Pastor, magkano bang binibigay sa pastor dito? Nasyak ako. Noong mga panahon namin, hindi ka pwede nagtatatanong ng ganon. Ngayon, maraming pastor, ang tingin sa ministry, career. You know, during my time, when God had called me, He developed my relationship with Him. Hanggang saan mo ako pagkakatiwalaan? Pagkakatiwalaan ko pa rin ba ang Panginoon sa kabila ng nagfo-force fasting ka? Force fasting, ala ka makain di mag-ayuno ka na lang? Pag binuksan mo yung ref, big time pa rin ako noon. May ref. Pag binuksan mo yung ref, wala pagkain, Lord, mag-usap na lang tayo. Alam, makain Hanggang saan mo pagkakatiwalaan ng Panginoon? You know, when I've learned to trust God in that process, knowing Him more in that particular situation, doon lalong naging maliwanag sa akin ang kalooban ng Panginoon. Okay? God would want to build more of a relationship sa buhay natin. Tandaan mo ito, kapatid, huwag kang nalulungkot kapag si Lord nag-no-no. Narinig mo? Pagka hindi natutuloy, wag nagtatampo kay Lord. Akong hina, ang daming matampuhin dito. Kapag hindi natuloy yung negosyo, huwag mo nang binabanatan si Lord. Iba, Lord! Sabi ng salita mo. Huwag ka na kumukot. Alam mo, yung pag-no sa'yo ng Panginoon is yes to something better in your life. Maaring nag-no sa'yo si Lord. Bakit? Kasi hindi yun ang best para sa'yo. May nakalaan na mas mainam para sa'yo at para sa akin. Kaya tantanan mo na yung kakaiyak sa nasaradong pinto. Sarado Kahit na ano pang gawin mo, magpatiwarik-tiwarik ka pa dyan. Pag sinara na yan ng Panginoon, walang pwedeng magbukas dyan. Pero listen, pag ang Diyos naman ang nagbukas ng pintuan ng pagpapalang yan para sa iyo, no one can shut that door of blessing that has been opened to you by our God. Hallelujah! Gusto ko isulat mo ito, ha? Tandaan mo ito. Para kapag kami mga pagdidesisyon ng kat, may mga failures kang naranasan, alalahanin mo ito. The things we think of as failures and problems can often end up being blessings in disguise. Madalas, di ba, yung mga sablay natin, yung mga iniisip nating failures natin, ito pala ay gagamitin ng Panginoon para lalo nating ma-reach yung ating inaasam na tagumpay sa ating pong mga buhay. I remember one time, in the 19th century, nung aking pong binabasang article, about sa mga magsasaka sa South Alabama. Sa South Alabama, during the 19th century, ang kanilang pinagkakakitaan is cotton. Tatanim sila ng bulak. Ginagawa nila itong bulak. Kaya lang, early in the 20th century, they faced a natural disaster. Nagkaroon ng tinatawag na the Mexican boll weevil, na ito ay pineste ang lahat ng kanilang pananim na may kinalaman sa cotton. Merong isang magsasaka, he was so broke. Sabi niya sa kanyang sarili, I don't want to spend a day anymore of mourning and weeping and complaining about my situation. So ano kanyang ginawa? Nagtanim siya ng mani. And according to this research, 6,000 bushels ang kanyang inani in 1 year. So ang Alabama during that time ay hindi na nakilala sa pagkakaroon ng cotton. Sila ngayon ay sumikat na sa pagkakaroon ng mani. At yung masasarap na mani ay galing sa kanilang lugar. What seems to be a disaster ay ginawang pagpapala ng Panginoon. Kapatid, maaring natanggal ka sa trabaho. Mientras pinagpe-pray mo, Lord, i-promote mo ako. Naniniwala ako, Lord, ipopromote mo ako. Tapos pinatawag ka ng boss mo,
Meet me 3 p.m. in my office. Oh Lord, eto na. Lord, eto na. Mapopromote na ako, Lord. I claim it. Pagharap mo sa boss mo, I don't want to prolong this. You're fired. Sa una, masakit. No? Wala naman pong masaya na na-fire out ka, di ba? Meron po ba sa inyo naka-experience na natanggal sa trabaho na nagdiwang ka pa? Wala naman. Sa una, masakit. Pero huwag kang malungkot, kapatid. Huwag kang ma-depress. Huwag yung nagkukulong ka sa kwarto. Hindi ka i-inactive mo muna yung Facebook mo. O kaya ang mga posting mo sa Facebook mo, puro hugot. No? Umibig, nagmahal, nasaktan, na-block. No? Huwag ka nagkakaganon, ha? Tigilan mo yun. Ang lagi mong ilalagay sa puso't isipan mo, na wala man ang trabahong ito, may mas magandang ipapalit ang aking Panginoon. Amen? Never lose your trust in your God. Kahit na sa mga negosyante po na naririto, ano man ang pinagdaanan ng negosyo mo, baka puro ka soft launching. At may mga hard times sa pagharap sa problema ng negosyo. Always remember na hindi man ito natuloy sa atin, merong panibagong direksyon ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. And listen, ang direksyon ng Panginoon at biyaya ng Panginoon higit sa katalinuhan at kayang planuhin ng isipan ng tao. Amen? Kaya pakisabi mo sa katabi mo, do not get discouraged. Pag may closed door, huwag kang mag-iiyak. Magtiwala ka sa Panginoon na alam niya ang kanyang ginagawa. Amen? Thirdly, be active as you look for God's open door. Maganda to. Makinig ka, ha? When Paul encountered closed doors at Galatia and Mysia, he didn't give up and return, nor did he sulk and complain. Si Pablo, nung siya naka-experience ng saradong pintuan sa mga lugar na pinaplano niya, hindi siya tumigil. Anong sabi ng Bible? Nagpatuloy siya going west. Okay? Nanatili pa rin siyang active. Okay? He was moving west. God directed him to take the gospel into Europe. Now, let me ask you a question. Have you ever been excited about an opportunity and suddenly found the door closed? Meron ka na bang pagkakataon na excited ka? This is it, this is it, this is it, pansit. Eto na, darating na, bigla-bigla nga, anyari. Handang-handa ka na. Nandiyan na yung papeles mo, a-abroad ka na. No, kompleto na't lahat. Pagdating ng medical, hindi mo akalain, bagsak ka. Yung iba naman sa atin, eto na, alam ko qualified ako dito sa in-applyan ko no? Talagang ito yung hinahanap nila. Lord, I'm confident. Hallelujah, I claim it. Nililehans mo pa yung resume mo. Naranasan mo yung ginawa ko yun Pati yung picture ko, ginaganon ko pa. Alam niyo, panalangin ko, Lord, makita ikaw, hindi ako. Pero literal na, ikaw pa rin naman makikita doon. Lord. Tapos nag-apply ka, ang sabi sa'yo nung tumanggap ng papel mo, we'll call you, don't call us. Are you going to give up? Wag. Apply ulit. Amen? Hindi yung hindi niyo ko tinanggap, kayo ang nawalan. You don't do that. You keep on applying. Okay? Alam mo, the worst thing that a person can do is to camp out at that closed door. Tingnan mo, nagpo-protesta ka sa saradong pintuan. Tanggapin niyo ako, tanggapin. Hindi ka nga tinanggap. Di lumipat ka ng pinto. Huwag ka na lang titigil. Amen? Alam mo kapatid, makinig ka nga. Pinagpapala ng Diyos ang taong masipag. Amen? Kaya, hindi pabor ang Diyos sa taong tamad. Pag amen na lang, ang tatamad.
Yung iba, kasi pastor, wala akong makuhang trabaho, kaya dito na lang ako sa bahay. Magmula unang lupang hinirang hanggang huling lupang hinirang, nanood ng TV. Hindi ka na nga nakatulong, perwisyo pa. Huh? Hindi, pastor, ako, alam mo ako, pastor, I just wait on the Lord. Woo! So spiritual. Alam mo, pastor, ako, I just wait upon the Lord. Kasi di ba, pastor, ang sabi ng Bible, they that wait upon the Lord. Kaya ako, pastor, hindi ako nag-a-apply. I'm just waiting. Alam mo, yung waiting sa sinabi ng Bible is not a passive experience. Waiting on the Lord is like acting as a waiter or a server in a restaurant. Ba? Who takes your order and brings you your food. Pagdating sa Panginoon, bagamat sabihin natin hindi pa tayo tinatanggap sa trabaho, pag sinabing waiting on the Lord, tinatanong mo si Lord, bagamat wala kang trabaho ngayon, Lord, ano pa ang dapat kong gawin para sa'yo? Ano yung nais mo pang gawin ko para sa'yo? Saan mo ko tinadala? Yun ang tanong, active pa rin, amen? Sabihin nga sa katabi, active pa din. Hindi yung waiting on the Lord, nakatunga nga. No, you make yourself active. Ang tawag po dyan, mga kapatid, is spiritual momentum. Ano ibig sabihin niya? It's easier for God to direct a person if he or she is already in motion serving Him. Mas madali daw pong gabayan ng Diyos ang taong masipag. Mas madaling gabayan ng Panginoon ang taong may ginagawa kaysa sa walang ginagawa. Ang bangka o barko, napakahirap iliko niyan kung hindi umaandar. Kahit naman mga kotse natin eh. Subukan mo yung kotse mo, nakatigil lang. Hindi nakasusi. Pihitin mo, kahit power steering pa yun. Malukot na ang mukha mo, ang hirap mong liko. Diba? Pero mapapansin mo, mentras umaandar ka, mas madaling iliko. Same goes with your life and with my life. Na mas madaling i-direct ng Panginoon ang mga buhay natin kung tayo na ay kumikilos. Amen? Amen? Pakisabi sa katabi, galaw-galaw. Ha? Gawin mong aktibo ang sarili. Now, sa mga newly grad na hanggang ngayon, apply ka ng apply, wala kang makakuhang trabaho, huwag kang mag-alala, hindi pa katapusan ng mundo. Okay? Mag-volunteer ka sa gawain ng Panginoon. Naku, pagka dinudugto ka ng gawain ng Panginoon, amen. Mag-volunteer ka. Total, wala ka lang namang ginagawa, sa church ka na may gawin. Oo. Kaysa ka nandun ka sa bahay nyo, nakikita ka lagi ng nanay mo. Hoy, ang ginagawa mo? Wala. Lumayas ka rito. Isa ganun ang mga datingan ninyo, sa church ka na mag-volunteer. You know, it happened in Word of Hope, man. I would like to share this with you. Meron doon, graduate siya ng electronic engineering. Okay? Pasado siya ng board. Wala siyang makakuhang trabaho. Noong mga panahon na yun, siguro mga 4 years ago, ang hirap makakuha ng trabaho. Apply siya ng apply. Isang Sunday, narinig niya si Pastor Dave, nagpipreach. Sabi ni Pastor Dave, kung wala kang trabaho, pumunta ka dito sa church, mag-volunteer ka. Pagmimeriendahin na lang kita. Alam niyo, the following day, Tuesday, Monday kasi day off namin. Tuesday, pumunta sa church. Sabi sa akin, Pastor, may pagagawa ka ba sa akin? Sabi ko, wala naman. Ba't ka nga pala nandito? Huh? Sabi niya, narinig ko yung sermon ni Pastor Dave, magbo-volunteer ako habang wala po akong trabaho. Pero mo, graduate board passer, taga-photocopy ng training materials. Nauutusan. Bali wala sa kanya yun. He's making himself active. Taga-set up ng bangko para sa prayer meeting. Lagi mong kasama. Parang hindi ka nawawala ng anino pag nangyari. Wala na lang, kargahin mo ako. Ito na eh. Very active. Alam nyo, during that time, pinapaayos yung Grace Auditorium.
Pinagagawa yung Grace Auditorium. That was more than 4 years ago. Ginagawa yung Grace Auditorium. Meron isang contractor, punta doon. Nakita yung sigla niya sa trabaho. Ang tanong sa kanya, may trabaho ka ba? Wala po. Nagbo-volunteer lang po ako sa church. You know, that big firm received him as a staff. And now they are doing good business. Hindi lang siya staff ngayon, partner na siya doon sa negosyo niya. Alam mo kapatid, hindi kailanman pinagpapala ng Diyos ang taong tamad. Kung wala ka man trabaho ngayon, maglingkod ka sa Panginoon. Dahil ang Diyos natin matalino. Alam niya kung sinong tao ang padadala niya sa buhay mo, anong pintuan ang bubuksan sa iyo, anong sirkumstansya ang padadaanin sa buhay mo upang makamit mo ang iyong pinapanalangin. Amen? Pagkasabi sa katabi, huwag kang tamad. Yung iba kasi sa atin, iniintay ko pang kalooban ng Panginoon, iniintay ko, magtrabaho ka, uy. Because as you do your work, God can easily reveal to you His will upon your life. Okay? Pakisabi ulit sa katabi, huwag tamad. Pang-apat, don't depend on doors alone to find God's will. Huwag puro pintuan na pinag-iintindi, ha? Minsan mga Kristiyano, lagi open ba to? Close, open, close, open, close. No, don't depend on doors alone to find God's will. Circumstances are not the best way to discern God's direction. Using open and closed doors to find God's will can be risky business. Tandaan that circumstances can be deceiving when you look at them from the wrong perspective. Sabi ni Henry Blackaby, and I like his perspective about this, be very careful how to interpret your circumstances. Many times we jump to a conclusion too quickly. A whole lot of wrong things can happen if you try to look at God from the middle of circumstances. When you face difficult or confusing circumstances, listen, the Spirit of God will take the Word of God and help you understand your circumstances from God's perspective. Sabi niya, wag daw po tayo masyado nagbabase ng desisyon natin sa God's will sa nakikita nating sirkumstansya. Ano daw po ang ating dapat gawin? We ask the Holy Spirit to direct us through the Word of God. Dahil sa pamagitan ng salita ng Diyos, nagagabayan tayo sa tamang hakbang na ating pong gagawin. When it comes to knowing God's will, I think there is a better way, a good way rather, a better way and the best way. Ang unang good way is circumstances. Yung pagbasa ng sirkumstansya. Malalaman mo na ito ba ay kalooban ng Diyos o hindi. Now, the second or the better way is the Holy Spirit. Alam mo ba na nasa iyo ang Santo Espiritu? Pakisabi nga sa katabi, nasa iyo ang Holy Spirit. The Bible tells us that when we receive Jesus as our Lord and Savior, the Holy Spirit has been deposited unto us. We have been given the Holy Spirit. The power of God is upon us. So therefore, pag tayo daw po ay dapat na magdesisyon, we ask the Lord to help us. Amen? Ililid ka ng Panginoon. We need to be listening to His voice. Makinig ka sa prompting ng Panginoon sa buhay mo. May mga iba ang tawag dyan kutob. Yung iba ang tawag dyan leading. Yung iba ang tawag dyan direction. Anumang tawagin mo yan, may pangungusap ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Lagi tayong dinidirect ng Lord sa mga buhay natin. Ang problema lang, ayaw nating nakikinig. Maraming panahon sinasabi na sa ni Lord, wag. Oh, hindi talaga ang pugi niya eh. Wag anak, wag. Hindi Lord. Ano ang bango-bango niya? Anak, wag. Mapapahama ka dyan. May leading na sa'yo si Lord, ha? Talagang, gumagawa na nga ng paraan ng Panginoon para mamulat ka sa katotohanan. Pero hindi, Lord. Parang natagpuan ko na sa Kanya ang aking forever. Huh? Siya na. Ayun, kakasya na mo. Siya na mo. Ayun.
Goodbye, Carlo. Oh, naging desperado. Madalas titigas ng ulo, anak, huwag ka na mag-invest dyan sa negosyong yan. Hindi! Lord, malaki kita eh. Tsaka Lord, maunawain ka naman, di ba? Hindi mo na ako mag-a-attend ng Sunday, Lord. Ha? Tsaka Lord, pagka kumita naman ako, malaki to, bigyan kita. Balato pa si Lord. Anong nangyayari niya? Sa katigasan ng ulo natin, may prompting na sa iyo ang Panginoon. Dahil sa matigas ang ulo mo, imbis na kumita ka, ala kita. Ha? Na-scam ka pa. So makinig. Pakisabi nga sa katabi mo, makinig ka. Alam mo, daming paraan ng Panginoon para turuan tayo. Sa preaching, di ba? Minsan nagagalit ka pa kapag tinatamaan ka. Pag yung nagsisermon, hindi ka naman kilala, pero sino ba itong pastor na to? Dal-dal nito ah. Parang kilala nito ko ah. Bay, asawa mo pa nga, tinatanong mo? Pinito mo ba ako dyan? That's God's way na pakikipag-usap sa atin. Sa anong pang paraan sa mga kaibigan natin. May mga desisyon ka na gagawin, but your friends will be telling you, oh, don't do that. Hindi paraan ng Panginoon. Meron pa. Pag nagbabasa ka ng Bible, pag nakikinig ka ng Christian music o nakikinig ka sa Christian radio station, God will reveal to you His direction upon your life. Kaya lang, problema sa atin, madalas ayaw nating makinig. Bakit? Ano mga panalangin natin? Let my will be done on earth as it is in heaven. That's a dangerous thing to be doing. Madalas, ang kanta natin bilang mga Kristiyano, my way. Pakisabi mo nga sa katabi mo, wag mo nga pinagkakakanta yan. Bigay na bigay ka. But that should not be. It must be God's way. Amen? Pakisabi nga ulit sa katabi mo, makinig ka sa tinig ng Panginoon. Dahil ikaw makinig ka. Kung talagang Kristiyano ka, kilala mo ang tinig ng Diyos. Alam mo, hindi ka kakausapin ni Lord na yung audible. Bagamat si Lord nangungusap ng audible, ha? Pero hindi naman palagi na si Lord, pag nananalangin ka, magpapakita sa'yo, anak, eto ang lakaran mo. Bakit hindi ka makapanalangin, magtatatakbo ka sa takot? Hindi naman palaging gano'n makipag-usap sa'yo si Lord. Pero ang atin lang, sinasabi dito, alam mo kapatid, madaldal ang Panginoon. Ang kulang lang sa atin, makinig. If you are a child of God, you know His voice. Parang isang tupa. Ang tupa, kilala ang tinig ng kanyang shepherd. Alam niyo ba that in Arabia, meron pong isang turista, ginawa niyang gayahin yung shepherd. Kasi may nakita siya, ang dami-daming tupa, pero may tatlong may-ari. Sabi niya, paano malalaman kung kanino yung kanino na tupa? So yung unang shepherd, sabi niya, Mana! Mana ba? No? Sabi niya, Mana! Alam niyo ba, sa salitang Arab, ang ibig sabihin ng mana ay follow me. Mana! Ba, nagulat yung turista. 10 sumunod doon sa shepherd na yon. Siya ang nagmamay-ari doon sa 10. Yung pangalawang shepherd sumigaw din, Mana! Yung 20 sumabay sa kanya. Hindi sumama yung iba. Yung pangatlong shepherd, ganun din, Mana! Natuwa yung turista. Kinuha niya yung turban nung shepherd. Kinaya niya yung tawag, Mana! Dead ma. Walang sumunod, walang nag-respond. Bakit? Ang sheep, kilala ang boses ng kanyang shepherd. Tinanong niya ngayon yung shepherd, may pagkakataon ba na hindi nakikinig ang sheep? Sabi noong shepherd, kapag may sakit yung sheep. Ano ngayon ang kinalaman nito sa atin? Madalas, ikaw at ako, nagkakaroon tayo ng sakit spiritually. Pansin mo, pag hindi ka nagpe-pray, pag hindi ka nagbabasa ng Word of God, pagka umuulan tapos absent ka sa church,
Wala itong patama, ha? Tinamaan, di. Magbago na lang. Mapapansin mo, pag weak ka spiritually, mas madali kang makinig sa kung ano-anong mga bagay. Pero kapag ka intimate ang relationship mo sa Panginoon, alam mo ang leading sa'yo ni Lord. Amen? Kaya kapatid, ang challenge sa atin, be more intimate with God and only listen to His voice. The best way for us to know God's will is God's Word. Circumstantial guidance is good. The inner voice of God's Spirit is better. But the very best is to read and study the Bible. Pakisabi sa katabi mo, magbasa ka ng Bible. Alam mo, ang pinaka-surefire formula for you to know and to discern God's will is to understand the will or the Word of God. Bakit? Itinuturo ng Biblia yung dapat nating gawin sa hindi natin dapat gawin. Amen? This is God's manual for your life and for my life. Pag-aralan ang salita ng Diyos. Kung nais mong malaman ang kalooban sa ng Panginoon, you read God's Word. Kung gusto mong malaman ang programa ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos, ang ginagawa niya sa mundong ibabaw, you read God's Word. Kung kalooban ba ng Panginoon ay ikaw ay kanyang pagyamanin, you read God's Word. It is found in His Word. Amen? Pakisabi ulit sa katabi, magbasa ka Bible? Alam mo, pagbabasa ng Bible, hindi yung, Lord, nararamdaman ko, kakausapin mo ako ngayon. Kunin mo yung Bible. Parang barang. Hindi yung, parang tsambahan. And the people perish. God killed them all. Saklap. Ay, hindi akin to, hindi akin to. Isa pa, Lord, alam ko, kakausap. And she looked back and became a pillar of salt. Wag ganon, hindi ganon ang pagbabasa ng Bible, ha? Pakisabi nga sa katabi, hindi ganon. Ang pagbabasa ng Bible, systematic. Ha? Pinabasa mo, pinag-aaralan mo, pinagninilay-nilay mo. Kaya nga mahalaga na umatin ka ng mga Bible study. Amen? Umatin ka ng mga life groups. Amen? Hindi yung tuwing linggo lang. Sa tuwing linggo kasi bawal ka magtanong. Bawal dito na pag nagsisermon ako, taas kang kamay, basta may tanong ako, bawal yun. Hindi pa nangyari yun, ha? At kahit magtanong ka, dedetmahin kita. Saan na pwede ka magtanong? Sa Bible study. Pag nilay-nilayan ang salita na, pag may nabasa kang verse, sino sa inyo may devotional? Di ba may mga devotional, may mga verse to read, chapters to read, questions to ponder, reflection. Di ba may ganyan? Pag may nabasa kang verse na tulad ng I can do all things through Christ, ilagay mo sa puso mo yun. Sa buong araw, pag nilay-nilayan mo yun, kaya kong gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa akin ng kalakasan. So anong mangyayari ngayon? Kapag ka meron kang sirkumstansya kinaharap sa trabaho mo, buhay sa iyo yung verse na yun. Hindi ka natatakot tumarap sa problema. Bakit? Naaalala mo yung verse, I can do all things through Christ who gives me strength. Ganoon. Amen? Systematic ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po tsambahan. Because God's Word will teach us the way we must take sa ating pong mga buhay. Pakisabi sa katabi, mag-aral ka ng salita ng Diyos. If you are a serious and consistent student of God's Word, you will find the Word of God will light your pathway. Mentras nagbabasa ka ng salita ng Diyos, na-apply mo yung God's Word sa problema mo. Ang problema sa atin, wala tayong alam sa salita ng Diyos, kaya hindi tayo makapag-desisyon. Ha? Merong oportunidad na dumarating sa iyo, hindi ka kagad makagrab ng opportunity. Bakit? Wala kang alam sa God's Word eh. Naku, pagka tinanggap ko tong opportunity na to, yayaman ako. Kalooban ba ng Panginoon na yumaman ako? Parang hindi. Pero pag nagbabasa ka ng Bible, alam mo ba, it is God's will for you to live in abundance. Amen?
It is God's will for you to prosper. It is God's will for you to experience an abundant kind of life. Hindi mo marirealize yan kung hindi mo binabasa ang salita ng Diyos. So, you want to know God's will and direction upon your life? You study His words. Pakisabi sa katabi, mag-aral ka ng salita ng Diyos. Now, in conclusion of this message, we are going to have a communion. Kapag may mga saradong pintuan, make sure that it is God who shut that door. But after that, look for His open door, but make sure you depend on His voice and His word before you walk through any kind of door. Na mga kapatid, ang realidad ng buhay, may mga pagkakataon na tila baga sarado ang mga pintuang iyan sa atin. Pero tanda mo ito, huwag kang panghinaan ng loob, magtiwala ka na ang Diyos natin ay Diyos ng pagpapala. At kapag ka ang Diyos ay nagbukas ng pintuan sa iyo at para sa iyo, walang sino man ang pwedeng magsara ng biyaya ng ating pong Panginoon. Let us bow our heads and let us pray. Our gracious God and Heavenly Father, we come before you in the name of Jesus, asking you that you would come and direct us and touch us today. Salamat po sa iyong paglilid sa amin, sa pangungusap sa amin. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy mo kaming ituwid. Patuloy mong ayusin ang aming pong mga buhay. At patuloy mo po kaming gabayan sa paglakad para sa iyo. Habang lahat ng uli na kayo ko, matay nakapikit, kapatid, alam mo ba na ang sabi ng Book of Revelation, merong isang pintuan na dapat mong buksan para sa Panginoon. Ito ay ang pintuan ng iyong puso. The Book of Revelation says, Jesus is knocking at your heart. And He said, anyone who will open the door of his heart for me, I will enter in, I will dine with him, and will have fellowship with him. Kapatid, sa hapon na ito, Jesus is knocking at your heart. Are you more than willing to open it up? Jesus to live into your heart. Kapatid, ang unang hakbang upang malaman mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay, sa mga nais niya ipagawa para sa iyo, is to have Jesus in that heart. And if this afternoon you're saying, Pastor, I want to give my heart, I want to give my life to Jesus, habang ang lahat ng uli na kayo ko ba matay nakapikit, kung yan ang iyong panalangin na gusto mong ibigay ang buhay mo sa Panginoon, pakitaas mo lamang iyong kamay. Sasamahan kitang manalangin. Meron po ba sa 3 o'clock service who will be giving his or her life to Jesus and will be saying, Pastor, I need Jesus in my life. I want to offer my life and my heart to Jesus. If that is you, I want your hand to be raised and I would like to pray with you. Salamat po sa kuya na yan. Even if you are at Cinema 6 and you would like to give your heart and your life to Jesus, I want your hand to be raised and I would like to pray with you. Salamat po sa mga kamay na yan. Mahal ka ng ating Panginoon. Let's all stand together in this place. Now, sa mga kapatid po natin, nagsipagtaas ng kanilang mga kamay. Hinihilingan ko po na lumabas kayo sa inyong upuan. Pumunta ka dito sa harapan. Sabay tayong manalangin. Kapatid, ang paglabas mo sa iyong upuan ay hakbang ng pananampalataya. Na sinasabi mo, Pastor, hindi ako alis sa lugar na to hanggang di ko nabibigay ang buhay ko sa Panginoon. Kung ikaw yan, I want you to come. I want you to give your heart and your life to Jesus. Seize this very opportunity that you can surrender your life to Him. If that is you, come. Give your heart, give your life to Jesus. Hallelujah. Meron pa po ba? Even if you have not raised your hand, kahit na hindi mo tinasang yung kamay, pero sa hapon na ito, nararamdaman mo na parang may tumatawag sa'yo na lumapit dito sa harapan. You know what? That is God's knock at your heart. Tinatawag ka ng Panginoon. At sabi ng salita ng Diyos, today if you hear His voice, do not harden your heart, for today is the day of your salvation. So if that is you, come. Give your life to Jesus. We give you praise, Lord. Sa mga kapatid po natin na lumapit dito sa harapan, nais ko pong kayo sumunod sa maiksing panalangin na ito. Ito po'y panalangin ng pagsuko ng buhay kay Jesus. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo.
At inaamin ko po na ako po ay makasalanan, na ako ay hindi matuwid sa iyong harapan. Ngunit sa hapon na ito, humihingi po ako ng kapatawaran mula sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ako, baguhin mo po ako, patawarin mo po ako. Panginoong Jesus, ako po'y nananampalataya na ikaw ay namatay, ngunit muling nabuhay para sa akin. Sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Magmula po sa araw na ito, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Salamat po, Panginoong Jesus, sa pagpapatawad mo sa akin. Salamat po, Panginoong Jesus, sa buhay na walang hanggan. At salamat po dahil ang aking pangalan ay sinulat mo na sa aklat ng buhay. Salamat pong muli. Amen. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang sino man nakipagkaisa kay Kristo ay bago na nila lang. We welcome into the family of God. Palapakan po natin sila sa ating Panginoon.